sa aklat ng mga awit bilang ating scripture reading sa ating pangangaral. Psalm 145. Ganito ang sinasabi ng buhay na salita ng Diyos. Aking Diyos at Hari, Ika'y aking papupurihan at aking pupurihin ang pangalan mo magpakailan paman. Pupurihin kita araw-araw at pupurihin ko ang pangalan mo magpakailan paman. Dakila ang Panginoon at sa papuri lubhang karapat-dapat at ang kaniyang kadakilaan ay hindi masukat. Ipagmamalaki ng isang salinlahi sa kasunod nito ang iyong mga gawa at ipahahayag ang iyong mga gawang dakila. Sa maluwalhating kaningningan ng iyong karangalan at sa iyong kahangahangang mga gawa, ako'y magbubulay-bulay. Ipahahayag ng mga tao ang kapurihan ng iyong kakilakilabot na mga gawa at akin namang ipahahayag ang iyong kadakilaan. Kanilang sabik nasasambitin ang alaala ng iyong masaganang kabutihan at isisigaw ng malakas ang iyong katwiran. Ang Panginoon ay mapagpala at puno ng awa, hindi magagalitin at sa tapat na pag-ibig ay sagana. Ang Panginoon ay mabuti sa lahat at ang kanyang awa ay nasa lahat niyang ginawa. Lahat mong mga gawa, O Panginoon, ay magpapasalamat sa iyo at pupurihin ka ng lahat ng mga banal mo. Sasabihin nila ang kaluwalhatian ng iyong kaharian at ibabalita ang iyong kapangyarihan upang ipabatid sa mga anak ng mga tao ang iyong mga gawang makapangyarihan at ang maluwalhating kaningningan ng iyong kaharian. Ang kaharian mo'y walang hanggang kaharian at nananatili sa lahat ng mga salinlahi ang iyong kapangyarihan. Inaalalayan ng Panginoon ang lahat ng nalulugmok at itinatayo ang lahat ng nakayukod. Ang mga mata ng lahat sa iyo ay nakatingin at ibinibigay mo sa kanila sa tamang panahon ang kanilang pagkain. Binubuksan mo ang iyong kamay, binibigyang kasiyahan mo ang nasa ng bawat bagay na may buhay. Ang Panginoon ay matuwid at sa lahat ng pamamaraan niya at mabait sa lahat niyang mga gawa. Ang Panginoon ay malapit sa lahat ng sa Kanya'y nananawagan, sa lahat ng tumatawag sa Kanya sa katotohanan. Kanyang ibinibigay ang nasa ng lahat ng natatakot sa Kanya. Kanya ring dinirinig ang kanilang daing at inililigtas sila. Iniingatan ng Panginoon ang lahat ng umiibig sa Kanya, ngunit lahat ng masama ay lilipulin niya. Ang aking bibig ay magsasalita ng papuri sa Panginoon at pupurihin ng lahat ng laman ang Kanyang banal na pangalan magpakailan paman. Ngayon sa ating pag-aaral ng Heidelberg Catechism, at tayo ngayon ay nasa part 3 at iyon ay ang question and answer 129. Ganito ang sabi, ating pakinggan ang tanong 129, ano ang kahulugan ng salitang Amen? Ang sagot, ang Amen ay nangangahulugan na ito ay tunay at tiyak upang ang aking panalangin ay higit na may katiyakang narinig ng Diyos kaysa sa pakiramdam ko sa aking puso na ninanais ko ang mga bagay na ito mula sa Kanya. Mga minamahal na kapatid, sa ating Panginoong Hesukristo, ngayon nais kong talakayin ang isang mahalagang aspeto ng pananampalataya. At iyon ay ang panalangin at ang salitang Amen. Na sa bawat sandali na tayo'y nananalangin, mayroon tayong pagkakataon o sandali na makipag-ugnayan, makipag-usap
sa ating Diyos. Sa Diyos na mapagbiyaya, sa Diyos na mapagbigay, ang ating mapagbigay na Ama. Sa Psalm 145, isinulat ni David, pinapahayag ang katapatan at pagmamalasakit ng Diyos. At ayon sa verse 8 na ating nabasa, nakita natin na ang Panginoon ay mabuti, puno ng awa, at mapagpatawad. At kung titingnan din natin yung sa verse 18, ang sinasabi na malapit ang Diyos sa lahat ng tumatawag sa Kanya, sa mga nananalangin sa Kanya ng may katapatan. Ito'y nagpapakita sa atin ng Kaniyang katapatan, ng Kaniyang mga pangako na Siya namang nag-uudyok, nag-i-encourage sa atin na Siya'y ating lubos na pagkatiwalaan, lubos na pagtitiwala sa Kanya. Ngayon sa Lord's Day 52, question and answer 129, na siyang huling tanong at sagot sa Heidelberg Catechism, dapat nating maunawaan o unawain ang salitang Amen. At ang Amen ay simbolo ng katiyakan. Simbolo ng katiyakan. Ito'y hindi lamang isang pangwakas na salita sa ating mga panalangin, kundi ito'y isang kapahayagan ng ating pananampalataya at pagtitiwala sa ating mabuting Diyos. Kapag sinasabi natin ang salitang Amen, ipinapahayag natin, mga kapatid, na na tayo ay mayroong lubos na pagtitiwala, lubos na kumpiyansa na ang ating mga kahilingan o ang ating mga petisyon ay narinig at tutugunin ng Diyos ayon sa Kaniyang banal at mabuting kalooban. Sa pamamagitan ng Amen, kinikilala natin ang katapatan ng Diyos. Na sa lahat ng sandali, anuman ang maging sitwasyon natin, tulad ng sinabi ni Herman Hoeksema, and I quote, ang sabi niya, "The Amen is the echo of faith that confesses God's faithfulness in every situation." Sa Tagalog, ang Amen ay ang echo ng ating pananampalataya na kumikilala sa katapatan ng Diyos sa bawat sitwasyon. Ipinapakita sa atin, mga kapatid, ipinapakita nito na tayo ay handang magtiwala. Handa tayong sumunod sa Kaniyang mga plano kahit hindi natin lubos na nauunawaan ang Kaniyang mga pamamaraan. Kaya sa bawat pagbigkas natin ng salitang Amen, ito ay isang paalala sa atin na ang Diyos ay laging naririyan. Handa siyang tumugon at handa niyang ibigay, ipagkaloob sa atin ang katiyakan sa ating mga buhay. Kaya sa ating paksa, panalangin na may pananampalataya. Panalangin na may pananampalataya, dito'y ating susuriin
kung paano ang amen ay naging tanda ng ating ugnayan sa Diyos. Yun ang una, ang amen ay tanda ng ating ugnayan sa Diyos. At ang pangalawa ay ang paalala na ang kanyang tugon ay tiyak. Paalala sa atin, when we say amen, ipinapaalala nun, may tugon ng Diyos sa ating panalangin. Tignan natin ang una. Ang amen bilang tanda ng pananampalataya. Sa kasaysayan, ang selyo ay isang tanda ng otoridad at pagpapatunay na kapag ang isang dokumento ay naselyuhan, ito ay nagpapatunay na ang nilalaman nito ay tunay at opisyal. Ang selyo ay kumakatawan sa kredibilidad at katiyakan na ang mensahe o kontrata ay pinahintulutan at tinatanggap ng nagbigay ng selyo. Sa ganitong paraan, mga kapatid, ang amen sa ating mga panalangin ay tulad ng isang selyo. Na kapag sinasabi natin ang salitang amen sa pangwakas na ating panalangin, pinapatunayan natin na ang ating mga panalangin ay batay sa ating pananampalataya sa Diyos. Ipinapahayag natin na ang ating mga kahilingan o mga petisyon ay inihain o ibinigay sa harap ng trono ng Diyos, sa trono ng biyaya ng Diyos. At mayroon tayong pagtitiwala na siya ay handang makinig, na siya ay makikinig at tutugon sa ating mga panalangin. Sa ating mga panalangin, ang amen, hindi ito ang katapusan ng ating pakikipagkomunikasyon sa Diyos o pakikipag-usap, pakikipag-ugnayan sa Diyos. Sa halip, ang amen ay nagsisilbing simula ng ating pagtitiwala sa Panginoon. Starting point iyon na siya ay kikilos ayon sa kanyang mabuting kalooban. Ang salitang ito o ang salitang amen ay nagbibigay diin sa ating responsibilidad na manalangin. Manalangin. Hindi mo lang basta sasabihin. O hindi mo lang i-recite o babasahin ang panalangin, ang pagbigkas ng salitang amen. Sa iyong panalangin, meron kang pananampalataya. At sa ating pag-amin na ang lahat ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. Siya ang soberano sa lahat ng bagay. Siya ang soberano, makapangyarihan sa lahat. When we say amen, sinasabi natin, nagtitiwala kami sa iyo, O Diyos. Alam namin ikaw ay makapangyarihan, ikaw ay soberano. Ang lahat ng ito'y nasa ilalim ng iyong pamamahala. Sa Psalm 145, kung ating babalikan, si David ay nagpapahayag ng kaniyang papuri, hindi ba, at ng papasalamat sa Diyos. Siyang naglalarawan ng kaniyang katangian at kabutihan. Nakita ninyo yung sa Psalm 145?
Ang dami doon binanggit ng mga katangian o attributes ng ating Diyos. Bilang isang tao na may malalim na karanasan sa mga pagsubok at tagumpay, at yun ay si David. Si David ay nagbibigay ng patotoo sa kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay. Ang kaniyang mga salita ay hindi lamang isang anyo ng pagsamba, kundi isang malalim na pag-unawa sa kakayahan o sa magagawa ng Diyos na tumugon sa panalangin at magbigay ng pag-asa sa mga oras ng pangangailangan. Tulad ni David, mga kapatid, tayo rin ay may mga sandali na nahaharap sa mga pagsubok. At sa ating mga panalangin, ang salitang Amen ay nagsisilbing pangwakas na pagtanggap sa ating mga petisyon. Ipinapakita nito ang ating pagtitiwala na ang Diyos ay hindi lamang nakikinig, kundi siya rin ay mayroong mabuting plano. Mayroon siyang mabuting kalooban para sa ating mga buhay. Ang ating pananampalataya, mga kapatid, ay pinapatibay ng mga katangian ng Diyos na inilarawan sa atin dito ni Haring David sa Psalm 145. Ang karanasan ni David ay nagiging inspirasyon sa ating mga Kristiyano upang magpatuloy sa pananampalataya. Kahit na sa mga sandaling tila walang kasagutan ang Diyos sa ating mga panalangin. Sa verse 14, merong sinabi ron si David. Sabi niya, verse 14, inaalalayan ng Panginoon ang lahat ng nalulugmok at itinatayo ang lahat ng nakayukod. Ito'y nagpapakita na kahit sa ating mga kahinaan, ang Diyos ay naririyan, handang sumuporta, handang tumulong. Kaya ang ating Amen ay nagiging isang kapahayagan ng pag-asa at pagtitiwala sa magagawa ng Diyos. May mga maling pananaw ang umiiral sa mga Kristiyano tungkol sa paggamit ng Amen sa kanilang panalangin. Na tila ba na ang Amen ay nagpapahiwatig na tapos na ang usapan. At ngayon ay maghihintay na lang sila na mahulog o mag-drop ang sagot ng Diyos mula sa langit. Na parang ang Diyos ay isang waiter na dapat na sumagot agad. Mayroon ding mga Kristiyano na gumagamit ng Amen na parang simpleng okay. Hindi man lang iniisip ang bigat ng salitang Amen. At sa mga trending na Facebook post, nandiyan na ang mga tao na nagpo-post ng mga meme, na nagsasabing, type Amen para swertihin ka. Talaga bang ang ating pananampalataya ay nakasalalay sa isang simpleng click? Ang totoo, sa mga Kristiyano, walang swerte o malas. Ang lahat ay ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi sa kung ilang amen ang itatype mo.
o ang iko-comment mo. Sa totoo lang, ang tunay na kahulugan ng amen ay hindi lang isang salita, kundi isang paanyaya na lumalim sa ating relasyon sa Diyos, hindi lang sa panalangin, kundi sa buong buhay natin, mga kapatid. Kaya sa susunod na magta-type ka ng salitang amen, isiping mabuti kung ano ang ibig sabihin nito. Hindi ito isang shortcut sa biyaya, kundi isang hakbang patungo sa mas malalim na relasyon o malalim na pagtitiwala sa ating buhay na Diyos. Mga kapatid, hamunin natin ang ating mga sarili na palakasin ang ating pananampalataya. Yes, hindi mo kaya, pero nandoon yung longing, yung desire natin na ating patibayin, palaguin ang ating pananampalataya sa tulong at biyaya ng Diyos. Na sa tuwing tayo'y mananalangin at magsasabi ng amen, isipin natin ito bilang isang pangako sa Diyos. Na tayo'y magtitiwala sa Kanya at susunod sa Kanyang kalooban. Magpipray ka, sasabihin mo yung papuri sa Diyos, sasabihin mo yung pasasalamat mo sa Diyos, ipapahayag mo ang iyong mga kasalanan, sasabihin mo ang iyong mga petisyon, mga kahilingan, mga gustong mong matanggap sa biyaya ng Diyos. Wawakasan mo ang panalangin mo ng salitang amen. Bakit hindi natin ipangako sa Diyos na pagka binitawan mong salitang amen, nagtitiwala ako sa iyo, O Diyos. Alam ko tutugon ka sa aking panalangin. Ngay ating talakayin ang pagtitiwala sa Diyos sa Kanyang tugon sa ating mga panalangin. Ating pangalawang punto, pagtitiwala sa Diyos sa Kanyang tugon. Nangangahulugang pagkakaroon ng pananampalataya na ang Diyos ay nakikinig at handang tumugon sa ating mga panalangin. Ito'y pagtanggap na ang Kanyang mga sagot ay batay sa kabutihan at karunungan. Kahit na hindi ito palaging tugma sa ating inaasahan, mahalaga ring isaalang-alang natin na ang Diyos ay may sariling takdang panahon. Meron siyang time para sa Kaniyang mga kasagutan. Meron pa nga tayong binabanggit minsan, in His time, di ba? Bagamat hindi natin alam kung kailan ito mangyayari, nandoon yung ating pagtitiwala sa Kanyang katapatan. Nandoon yung ating consistency, yung ating perseverance na manalangin sa buhay ni Kristo. Makikita ang makabagbag ng damdaming halimbawa ng pagtitiwala sa Diyos sa Kanyang tugon. Lalo na doon sa hardin ng Gethsemane. Alam natin ang kasaysayan. Sa gitna ng matinding hirap,
Nagdasal ang ating Panginoon ng taus-puso. Puno siya ng takot at pangamba na humihiling na sana'y alisin ang kanyang pasanin o yung kopa. Subalit sa kabila ng kanyang pagnanais, ang ating Panginoong Hesukristo ay nagpakita ng nakakamanghang pagtanggap sa kalooban ng Diyos. Sinabi niya, gayon may huwag ang kalooban ko ang mangyari, kundi ang sa iyo. Ipinapakita nito ang kaniyang hindi matitinag na pagtitiwala sa kanyang Ama, na kahit sa pinakamahirap na sandali ng kanyang buhay, o yung pinakamasalimuot na mga sandali, pagkatapos ng kanyang panalangin, naharap si Kristo sa pagdakip, sa paghatol, at ang kanyang matinding pagdurusa na dulot ng kanyang pagpapako sa krus. Sa mga sandaling iyon, ang kanyang pagtitiwala sa Diyos ay lumitaw sa kabila ng labis na paghihirap, na pagdurusa o pasakit, na habang siya ay nakabayubay o nakabitin doon sa krus, ang kanyang huling mga salita ay nagsisilbing saksi sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Ano sabi niya? Ama, sa iyong mga kamay, pinagkakatiwala ko ang aking espiritu, o inihahabilin ko ang aking espiritu. Sa kabila ng paghihirap, patuloy ang kanyang pagtitiwala sa kalooban ng Ama. May kamalayan na ang kanyang sakripisyo ay may mas mataas na layunin. Yung kanyang ginawang pagsasakripisyo doon sa krus ng Kalbaryo ay mayroong mas mataas na layunin. Alam niyo kung ano yon? Ang kanyang mataas na layunin ay ang kaligtasan sa mga ibinigay ng kanyang Ama sa kanya. Upang ikaw, ako, ay kanyang matubos doon sa krus ng Kalbaryo. Si David sa Psalm 145 ay nagbibigay ng liwanag sa ating pananampalataya. Sa verse 17, sinasabi niya, ang Panginoon ay matuwid sa lahat ng pamamaraan niya at mabait sa lahat niyang mga gawa. Dito, mga kapatid, pinapahayag ni David ang tiwala sa kabutihan ng Diyos. Na kahit sa mga panahong tila wala ng pag-asa, ipinapakita nito na ang Diyos ay laging naroon upang magbigay ng lakas, upang magbigay ng suporta, at upang handa na sumagot, makinig sa atin ang Diyos sa ating mga panalangin. Sa parehong paraan, tulad ng ating Panginoong Hesukristo at ni David, tayo rin ay hinahamon na magtiwala sa kanyang mga tugon. Sa tugon ng ating Diyos. Kahit hindi palaging tugma ang ating mga nais sa kanyang plano, ang pagtitiwala na ang Diyos ay may mas mataas na layunin ay nagdadala sa atin ng kapayapaan. Nagdadala sa atin ng malaking pag-asa. Pag-asa sa ating mga puso. Bilang application ng ating point 2,
maraming Kristiyano ang minsang nakakalimutang unahin ang Diyos sa kanilang mga panalangin. Na sa halip na lumapit muna sa Kanya, lumapit muna sa Diyos, madalas silang magtanong agad sa mga deacon o pastor na parang sila ang hotline ng langit. Deacon, kailangan ko ng tulong sa problema ko. Ang ganitong ugali ay nagpapakita ng isang pangkaraniwang reaksyon. Lalo na kapag may mga pagsubok na dumarating, lilinawin natin, hindi masama ang lumapit sa mga lider ng iglesia para humingi ng tulong at payo. Ngunit dapat nating tandaan na ang Diyos ang ating pangunahing sandigan. Pangunahing sandigan sa oras ng pangangailangan. Siya ang dapat nating unang lapitan. Unang tawagan sa pamamagitan ng panalangin. Sabi ng Philippians chapter 4 verse 6, Philippians chapter 4 verse 6, sinasabi roon, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pagpapasalamat, ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan. Kanino? Sa Diyos. Ang verse na ito ay nagbibigay diin sa atin sa kahalagahan ng direktang paglapit sa Diyos. Direktang paglapit sa Diyos. Sa bawat alalahanin, gaano man ito kaliit o gaano man ito kalaki, ang ating pananampalataya ay dapat nakaugat sa pagtitiwala na ang Diyos ang pinakamainam na nakikinig. Pinakamainam, higit. Sabi yun sa ating confession. Sabi ng catechism, upang ang aking panalangin ay higit na may katiyakang narinig ng Diyos kaysa sa pakiramdam ko sa aking puso na ninanais ko ang mga bagay na ito mula sa Kanya. Sa Diyos, you will never fail. You will never fail. Makikinig sa iyo ang Diyos. Sa mga panahong tayo'y nalulumbay o naguguluhan, ang paglapit sa Diyos ay nagdadala ng tunay na kapayapaan at kalinawan sa ating isipan. Na kapag tayo, mga kapatid, ay lumapit sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin, hindi lamang natin inilalabas ang nilalaman ng ating puso o yung ating saloobin, kundi pinapahalagahan natin ang Kanyang magagawa, ang Kanyang pagkilos sa ating buhay. Mas mabuti kung sa Panginoon tayo unang lalapit. Dahil sa Kanya, may katiyakan tayo na ang ating mga panalangin ay Kanyang tiringkin at mayroong kapangyarihan. Tayo ay tinawag na maging malapit sa Kanya. At sa probidensya ng Diyos, sa mga sandaling may mga hamon at problema tayo,
Tanungin natin ang ating mga sarili. Baka tayo ngayon sa ating sitwasyon o kalagayan, meron tayong kinakaharap na mga pagsubok. O tila ito'y sunod-sunod. Tila napakarami nila. Tanong natin ito sa ating mga sarili. Nais ko bang lumapit sa Diyos bago sa ibang tao? Sa ganitong paraan, pinapalakas natin ang ating pananampalataya at pinapalalim natin ang ating relasyon sa Kanya, na Siya ang tunay na source. Siya ang pinagmumulan ng lakas at pag-asa. Sa pagtatapos ng ating pagtalakay sa kahalagahan ng Amen bilang tanda ng pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos sa Kanyang tugon, naway maging paalala ito sa ating lahat na ang ating komunikasyon sa Diyos ay hindi lamang isang responsibilidad, kundi isang pribilehiyo. Na sa bawat panalangin, ang Amen ay hindi lamang nagtatapos sa ating paghingi. Adoration, confession, thanksgiving, naalala niyo yun, and then supplication. Ang Amen ay hindi lamang nagtatapos sa ating paghingi, kundi isang pagpapahayag ng ating tiwala na ang Diyos, sabi ng confession, ay nakikinig at kumikilos ayon sa Kaniyang mabuting kalooban. Amen. Tayo manalangin sa Diyos. Ama naming nasa langit, pinupuri ka namin at pinasasalamatan dahil Ikaw ang aming Diyos na mabuti sa lahat. At Ikaw lamang ang Diyos na handang makinig, higit na may kakayahan na makinig sa aming mga petisyon. Kaya, O Diyos, pakinggan mo ang aming panalangin. Nagtitiwala kami at umaasa sa iyo lamang, sapagkat sa iyo ay mayroong katiyakan. Kita namin na ang Amen na ito, ibig sabihin ay tunay at tiyak. Tunay na Ikaw ay dakila. Tunay na Ikaw ay buhay. Tunay na Ikaw ang Diyos na handang makinig. At tiyak na tutugon sa aming panalangin. Pagyamanin mo ang mga ito, O Diyos, sa aming mga puso. Nawa sa aming pagkatuto ng tamang pananalangin na itinuro sa amin ng aming Panginoong Hesukristo. Tulungan mo kaming maisapamuhay ito. Darating na naman ang panibagong taon o isa pang series ng Heidelberg Catechism. Maaring magtagal bago ulit namin talakayin ang pananalangin. O Diyos, sa mga nagdaang panahon, nagdaang linggo, nawa maalala namin palagi ang aming mga natutunan na kung papaano kami dapat manalangin sa iyo. Sa iyong biyaya, sa iyong kalakasan, sa iyong
pag-ibig. Iyong ipapakita, ipapamala sa amin. Ang lahat ng ito, O Diyos, ay panalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen.